Nag-volunteer nga itong si Carlos na siya na ang sumama instead nga itong si Tiang Susan. Hindi dahil sa concern siya sa kay Irene, kundi dahil nais niyang makasigurado. Dahil kung si Irene man iyon ay dapat niyang tapusin ang kalat na kanyang naiwan. Dapat iligpit niya ng husto nang sa ganun wala nang magiging ebidensya pa. Lalo na dumating nga itong si Joyce at posibleng mabubulyaso nga siya dahil mariing sinabi nga nitong si Joyce na siya ang huling kasama. Tinakot lang niya ang babaeng kaibigan nitong si Irene, subalit sinabi nito na hindi siya naniniwala kay Carlos at babalik siya upang malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang kaibigan na si Irene. Bini Carlos na ngayon nakita na nga nila at na-confirm nila na hindi yon si Irene. Siguro naman ay mapanatag na itong si Lynette dahil confirm na. Subalit hindi talaga mapalagay itong si Lynette. Sinabi niya kung ano kaya ang nangyari kay Erin, bakit bigla na lamang siyang nawawala ng mga ilang araw na. Samantalang kamakailan lang ay lagi itong umaaligid sa kanya at madalas nga niya makikita itong si Erin sa Estridge. Sinabi naman ni Carlos at nagpalusot sa kanya na dahil umano ay si Irene ay maraming kababalaghan at maraming pinagtatago ang pinagkakautangan, kaya sa malamang ay may nangyari sa kanyang hindi maganda at natuluyan. Pakali si Carlos hanggang sa nakaisip na naman siya ng palusot. Malapit na sila sa kanilang kotse. Nagkunwari ito na nawawala ang kanyang susi at nais niyang hanapin at balikan kung saan naroon ang lamay, baka doon niya ito nahulog. Sinabi ni Lynette na tutulungan na niya ito, subalit nag-insist siya na mismo ang maghanap at sinabing, di ba may lakad ka pa, Lynette? Nagtaka si Lynette. Nagkunwari siya na aalis, ngunit sinundan nga niya itong si Carlos. Sa may di kalayuan, nakita nga niya itong si Carlos na tumungo sa funeral homes kung saan naroon ang mga bangkay. Kasama nga ang hinihanala nitong si Annalyn at Tiang Susan na ito nga daw ay si Irene. Nausap ni Carlos ang may-ari ng funeral homes at dito nga itinanong kung naroon ba daw ang babaeng nasa larawan na kanyang ipinakita. Subalit tumanggi ito, ngunit nang abutan ni Carlos ang pera, sinabi niya rito na dadagdagan pa niya ito. Ang gusto lang niyang mangyari ay alisin ang bangkay ni Irene at ilispetsyang na nga ng tuluyan. Nakakasigurado umano siya na naroon ang babaeng yun at nagsisinungaling lamang ang kanyang mga kausap. Dahil nga sa mga mukhang pera, itong may-ari ng funeral homes ay napatikom ang kanilang bibig at ginawa ang inuutos nga nitong si Carlos. Samantalang itong si Lynette ay takang-taka kung bakit naroon ang kanyang asawa. Matapos nga ang ginawa ni Carlos at nakalayo na nga ito sa funeral, siya naman ang tumungo roon upang mang-usisa kung ano ang ginagawa ng kanyang asawa roon at bakit kailangan niya pumunta roon. Sinubukan niya magtanong sa dalawang lalaking kanyang nakita roon, subalit tikom ang mga bibig nito dahil nasuhulan na nga ng pera. Ngunit maya-maya pa nga ay nagtaka si Lynette kung bakit naroon ang carpet nila. Dito na nga siya nagsimulang magduda na ang kanyang asawa ay nagtatago talaga ng lihim sa kanya, hindi nagsasabi ng katotohanan. Buka magtanong ni Lynette dito sa dalawa kung ang babaeng nakabalot umano sa carpet ay yung nasa larawang kanyang ipinakita. Ngunit itatanggi ng mga ito lalo na't nasuhulan na nga ni Carlos ang mga ito, kaya tikom ang bibig ng mga ito. Ngunit kahit hindi man sila magsalita, malinaw sa kanya ang lahat-lahat, lalo na't nakita niya ang carpet. Paano nila ito ipapaliwanag? Imposibleng basta na lang ito mapunta doon ng walang dahilan. At sa nakitang bangkay nila, Tiang Susan at Annalyn, at hindi sila maaring magkakamali, mukha ni Irene yun. Imposibleng coincidence lang ang lahat-lahat ng mga pangyayaring iyon. Pangan ang lalong umiinit na tagpo na abot kamay na pangarap. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you!